Alright? So, ako po ulit si Pastor Christian. Binabati ko rin po yung mga nanonood online sa ating Facebook live stream. Today po is once again September 15, 2024. Huwag nyo na lang pong pansinin yung date. Nagkamali po ako ng tingin. Inedit ko pero mali pa rin yung nilagay kong number. Sorry po. But yung title ng ating Sunday message for September 15, 2024 is The Christian Spiritual Gifts. Yan. So, ito po ay introduction sa topic ng espiritual na regalo sa Kristiyanong relihiyon. Or kung paano ba naiintindihan o tinuturo ng Biblia at naiintindihan ng mga Kristiyano ang kaloob ng mga espiritual na regalo ng Diyos doon sa mga nananampalataya sa Kanyang anak. And ang pagkukuhanan po natin ng pag-aaral today is 1 Corinthians chapter 12 and kaunting verses from verse 14. Pero mainly, tayo po ay magsistay sa 1 Corinthians 12. Okay? And ito po rin po ay kaparte o kabahagi ng ating annual series for the year 2024 na pinamagatang Christian Spirituality. So, sa loob ng Christian Spirituality, sa loob nito, tatalakayin natin yung mga spiritual na disiplina. Natapos na natin ito, di ba, last time? Naalala po po ninyo kung anong klase mga spiritual na disiplina ang ginagawa ng mga Kristiyano normally? Sige, subukan natin kung may nakakaalala pa. Tutulungan ko kayo ha. Una sa lahat, meron tayong dalawang purpose. Worship and fellowship. Dahil dan sa kagustuhan nating sambahin at makipag-isa sa Panginoon, bilang mga Kristiyano, tayo ay motivated na mga spiritual na prutas o values. And dahil din dito, ginagawa natin yung mga disiplina natin or sa pagdidisiplina natin, hinahasa at lalo tayong nagbubunga ng mga spiritual na prutas. So, ano yung mga disiplinang yun? Una sa lahat, yung stewardship of time and material possession. Yan. So, sa kanang bahagi, or sa yan, dito na lang. Ito sa bahaging to, meron tayong worship or fellowship dito sa loob ng simbahan. And sa ilalim nun, yung serbisyo natin sa isa't isa. And then after that, yung serbisyo natin sa labas ng mga tao sa labas ng simbahan through evangelism. Okay? Pero individually, bilang individual na Kristiyano, tayo rin po ay nag-e-evangelize o nagbabahagi ng mabuting balita even on our own, no, sa mga day-to-day activities natin. So, disiplina din natin yan, okay, even kahit mag-isa tayo. Sa kabilang banda naman, yung bagay na ginagawa natin mag-isa definitely is silence and solitude. And hindi natin mahihiwalay sa silence and solitude yung pagbabasa ng Biblia or Bible intake, prayer, and tapos fasting, and yung overall continuous learning o pagkilala sa Diyos at pag-increase in knowledge of who He is at kung ano yung mga kagustuhan niya, which we find in the Bible then. And meron pa tayong isang bagay o dalawa pang mga bagay na ginagawa natin individually and as a church as well. Ito yung separation and diligence. So, ang separation po ulit is connected to holiness, to purity, individually and as a church. Bilang individual, of course, madaling intindihin yan, umiiwas tayo sa kasalanan. Umiiwas tayo sa mga bagay na hindi mula sa Diyos, hindi mula sa Diyos, at hindi nakatutulong sa ating lumago sa Diyos. Alright? So kahit hindi pa siya kasalanan, because we have discernment, because we have wisdom from the Bible, by the help of the Holy Spirit, nagagawa na nating iwasan bago pa ito maging kasalanan. And then, diligence. Ginagawa din natin ito dahil tinatawag tayong magpursige sa ating pananampalataya.
we consider this a discipline because hindi naman tayo magsisipag automatically. Tama po ba? So yung pagsisipag o yung pagpupursige, kailangan talaga nating pilitin yung mga sarili natin. And it requires hard work. Kung iisipin nyo nga, kung wala tayong kasipagan, kahit nagagawa nyo na yung mga spiritual na disiplina ninyo, hindi pa rin tayo mag-grow into Christ-likeness kung tayo tamad-tamad. Kung wala tayong habit or disiplina in the routines that we are doing. Alam nyo nga yung tamang gawin, sinimulan yung gawin, pero tumigil ka rin agad. Tama? So, mahihirapan tayong lumago pag ganun tayo na klaseng Kristiyano. Walang disiplina or diligence. Ngayon naman, sa pamamagitan ng mga espiritual na regalo, tinutulungan naman tayo din ng banal na espiritu with our spiritual disciplines. Okay? Pero more than helping us to exercise spiritual disciplines, matututunan natin today kung ano ba yung pinaka-purpose kung bakit tayo binigyan ng mga spiritual na regalo. In fact, pagtutuunan natin ng pansin today kung sino yung nagbigay ng regalo, ano yung mga regalo, at ano yung purposes nito. Okay? So, bago natin basahin yung Bible passage natin today, gusto ko lang paalalahanan kayo na ang topic talaga ng spiritual gifts ay napakahirap. Okay? Mahirap siya dahil ito ay misteryoso. Hindi mo siya nakikita ng basta-basta, kagaya ng, let's say, pag-share ng gospel. Tama po ba? Ang gospel, pwede mong isulat sa gospel tract. Kasi yan ay mga impormasyon na nasa Biblia. Aaralin mo yung Biblia, kahit hindi ka pa Kristiyano, maaari mong makuha kung ano yung gospel. Tama po ba? And the fact na nag-share tayo ng gospel sa mga unbelievers, they can actually get the information kahit hindi pa sila Kristiyano. Tama? Pero ang spiritual gifts, hindi mo yan lubusang maiintindihan. Kahit nababasa yan sa Biblia, hanggat ikaw ay hindi pa Kristiyano. Naintindihan ninyo? Kahit nga Kristiyano na tayo, yung mga apostol na nagsulat nito, it is quite mysterious even for them. Marami silang sinabi tungkol rito, pero sa lahat ng sinabi nila, hindi nila tinalakay yung pinakamalalalim na bagay o mga sikretong bagay ng espiritual na mundo. Pati ng mga espiritual na regalo, kagaya ng kung ano ba yung mga yun. Okay? But, we have enough information in the Bible to know just enough about the spiritual gifts. Kaya naman ako bilang nagtuturo sa inyo po, nag-iingat ako na kumuha ng tulong mula sa iba pang mga theologians o pastors purely kasi ayokong magmula sa tao yung ituturo ko sa inyo tungkol sa bagay na napaka-misteryoso. Okay? Kasi hindi naman ito kagaya ng sinabi ko, napaka-plain and simple gaya ng gospel. Diba? Ito ay spiritual things. Kaya minabuti ko na magstay lang po dun sa Bible passage natin, sa Bible verse natin, at throughout the series, itatalakayin natin siya as we read the Bible passages or different Bible passages that deal with the topic of spiritual gifts. And then by the end, kukolektahin natin yun at pagsasasamahin natin lahat yun. Okay? So now that we are ready sa pag-iisip natin, ito ang sinasabi ng Unang Korinto 12, 4 hanggang 7, patungkol sa espiritual na regalo. Si Pablo ang nagsasalita rito. Maaaring tumayo po tayong lahat at basahin natin ang salita ng Diyos. Sabayan po ninyo ako. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Maraming salamat po. We can sit down now.
Alright, let me just pray a quick prayer para sa ating pag-aaral at mensahe today. Oh God, please guide me in the things that I would say. Huwag niyo po akong hayaan na magturo ng mali. And hayaan niyo po akong manatili lamang sa kung ano ang ipinakita niyo sa akin at sa amin mula sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. And I just want to explain, kasi baka hindi pa kayo aware about other Christian denominations, although I know some of you are aware of the gifts. Some of you are aware of speaking in tongues. Tama po ba? So, it's important for me to be careful in explaining this from the scripture kasi maraming maling paniniwala tungkol dito. Mga maling interpretasyon, maling aplikasyon ng salita ng Diyos kahit na mga totoong Kristiyano. Kahit totoong Kristiyano na sila, somehow nasasapawan siguro ng kanilang kagustuhan na magkaroon ng spiritual na regalo, kagaya ng speaking of tongues, o mirakulo, o propesiya, to the point na nangingibabaw yung kagustuhan nila kaysa sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. And we cannot discredit their faith just because may mali sila. Okay? But at the same time, hindi natin gagayahin yung mali nila just because Christian sila. So we have to be careful at kung ano man ang malaman natin tungkol sa spiritual na regalo, kahit kulang pa, as long as we are on the right track at hindi tayo sumusobra at nagpapatuloy tayong mag-aral, okay lang yun sa tingin ko. No? If we finish studying the spiritual gifts, or if we study the topic of the spiritual gifts, and we feel like alam na natin lahat tungkol sa spiritual na regalo, nagkakamali tayo. Kasi maraming bagay ang hindi pa pinapakita sa atin ng Diyos. Okay? Marami pa mga sikretong bagay na Diyos lang ang tunay na nakakaalam. I believe that also involves the spiritual gifts, sapagkat ang mga regalong ito na kaloob sa Kristiyano ay mula sa Diyos at Diyos actually ang nagpapairal, hindi tayo. So wala tayo actually involvement kung anumang klaseng spiritual na regalo ang ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Pwede tayong humiling, pwede tayong mag-aral, pwede tayong magdasal, pwede tayong kumilos, at dapat tayong kumilos ayon sa mga spiritual na regalo natin. Pero hindi tayo nagbibigay sa atin ng spiritual na regalo. Malinaw po yun? Right. That said, okay, gusto ko lang talagang linawin yun, especially nasa online tayo. We may be misinterpreted or I may miscommunicate some things. Let's study point by point. Una-una, from 1 Corinthians 12, alamin natin kung sino yung giver. So the first point is, basahin, the giver. Second, the gifts. At pangatlo, the purpose or the purposes. Yeah, so question muna bago ako magpatuloy. I just want to know if nandun tayo, we're on the same page. Sa tingin nyo, kailan tayo nakakatanggap ng mabuti, nakakatanggap ng spiritual na regalo? Kailan ba tayo nakakatanggap ng spiritual na regalo? Baptism. Baptism? Sino pa may sagot? Pag yung Holy Spirit nasa atin na. Okay. So, kailan natin tinatanggap yung Holy Spirit? For the spiritual gifts. Isang sagot na lang. Magpapatuloy na ako. Sige po. Going once. Going twice. Yeah. The reason I ask po, kasi nga, maraming ang paniniwala tungkol dito na medyo nagkakaroon ng kaguluhan. So, ang answer is at conversion. Usually, ang conversion nangyayari sa baptism, minsan before baptism or after baptism. Ang point is, kapag nanahan na ang Holy Spirit sa atin, doon tayo nakakatanggap ng spiritual na regalo. Okay? That is our stance. And later on, I will show to you more details about this. But if you recall, para matulungan tayong lahat, if you recall, yung pinag-aralan po natin kanina,
yung third pillar of the gospel. Naalala ninyo? Third and fourth pillar of the gospel, tinatalakay sa Missions Bible Church kung kailan nakakatanggap ng banal na espiritu ang isang tao at kung ano ang mga nangyayari sa kanya kapag tinanggap niya ang Holy Spirit. Okay po? Hindi ko na po ito uulitin dahil natalakay na natin ito many times. Balikan po ninyo sa ating YouTube channel na ginawa last year yung mga videos na yon. Third pillar of the gospel and fourth pillar of the gospel. Alright, so magpatuloy tayo sa ating big idea. Basahin po natin lahat. The Holy Spirit helps us come under the Lordship of Christ and distributes spiritual gifts as He pleases, that God works in and through us. These gifts are of various kinds for different functions, all for the good of the church and the lost, not for pride, division, and disorder. Ayan. So, I hope alam nyo na o may idea na kayo kung paano ba natin sinasagot yung mga tanong na kung sino ang nagbigay, ano ang mga regalo, at ano ang purpose. May idea na tayo from the big idea. Moving on, let's have first an introduction sa ating libro na pinagkukunan ng araw today. 1 Corinthians. So, alam naman natin na si Pablo ang nagsulat nito. Ito ay nasa Bagong Tipan. I want to focus on the purpose of Paul's letter. Ano ba ang dahilan bakit sinulat ni Pablo ang liham na ito sa mga Kristiyano sa Corinto? Ang pinakaunang dahilan, ayon sa obserbasyon, is to address divisions and pag-aaway-away sa loob ng lokal na simbahan ng Corinto. Merong mga nag-aaway-away. Marami. At hindi lang simpleng tampuhan o alitan. Umaabot pa sa dimandahan. Okay? So, naging malubha ang kalagayan ng simbahang Corinto. So, Paul received a letter, may nagsumbong sa kanya, at dahil hindi pa siya makabalik agad, nagsulat muna siya ng liham. Okay? Pangalawa is, it is a response to the questions na ibinato sa kanya ng simbahan ng Corinto. May mga katanungan sila patungkol sa doktrina. At ilan-ilan doon ay sinagot nga ni Pablo, pero hindi exhaustively. In other words, kung ano man yung nasa liham ni Pablo, most likely, pagdating niya sa Corinto, mas nilinaw niya. Mas in-explain pa niya. Okay? Kasi itong liham na to is, sinulat niya dahil may urgent need. Pero, kailangan pa niya kasing pumunta doon para siya mismo ang kumausap sa mga tao. Okay? So, what we know from the letter of 1 Corinthians is, kumbaga, also, in my opinion, an introduction or foundational. Pero yung application nito, well, we have to have the Holy Spirit to help us. Okay? Especially sa topic ng spiritual na regalo. Ang tema naman ng unang Korinto is that believers are called into the fellowship of Jesus Christ. Fellowship means dalawang bagay. Two related things. So, first is our fellowship with God through His Son, Jesus Christ, and yung fellowship ng mga Kristiyano sa isa't isa sa loob ng simbahan. Okay? Mamaya, malalaman natin kung saan natin hinuhugot yung tema ng unang Korinto. Pag sinabi nating tema, okay, yung theme, lahat ng binabanggit ni Pablo, kung hindi nakasalalay sa temang yon, umiikot sa tema na yon. Okay? So, for example, pwede ka magbigay ng tema, kunyari lang mag-tema ng kasiyahan. Tapos lahat ng sasabihin mo related doon sa topic na yun o sa tema ng kasiyahan. Okay? Dito, ang tema ni Pablo, uulitin ko, ay ang mga mananampalataya ay tinawag into the fellowship of Jesus Christ. Okay? Fellowship as in personal relationship with Jesus Christ and personal relationship with one another inside the church. Alright. Ngayon, dumako tayo sa unang punto.
the giver. Bago tayo pumunta sa chapter 12, tignan natin muna yung pinagkukunan ng tema ng buong liham na ito. In chapter 1, verse 9 to 10. Sabayan po ninyo ako sa pagbabasa. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Divisions in the church. Sorry. Wala tong divisions in the church. Yun yung title eh. Let's start from verse 10. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Maraming salamat po. So for the sake of everyone, let me just read it again. God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Okay. So kung may mga Tagalog Bibles po kayo, pwede kayong pumunta rito and mas makikita nyo or mas maintindihan ninyo sa sarili nating lingwahe yung emphasis o tema ni Pablo para sa liham na ito. Now, in the original language ng verse na ito, kinuha ko yung phrase na God called into the fellowship of the Son, His Son, Jesus Christ. Yan yung nasa unang verse, in verse 9. So, sa wikang Griego, that is theos, eklephete, eis, koinonian, to huios, o huiu, o to Yesu Christu. Ayan. Ito yung ginaaral ko sa school, kaya pinapractice ko sa inyo. Ayan. So, importante yan pag nakita mo in the original language kasi meron niyang grammar. Okay? Yung iba-ibang spelling, iba-ibang form o case ng salita, it helps you understand kung ano yung original na sinasabi ng nagsulat. So, ho theos, yung o dyan, o ho, the God. So, hindi yan basta-bastang Diyos, yan yung nag-iisang Diyos ni Pablo. Okay? Eklephete, called, tinawag, into. Okay? Tinawag, palabas ng isang bagay, papunta sa bagong bagay, paloob sa isang bagay, kaya into, eklephete. Eis, koinonian. Okay? The fellowship of the Son. The fellowship. Yung fellowship dito is koinonian. Yan ay ginagamit most of the time, or yung root niyan, ginagamit sa community, sa salitang community. So pag sinabi natin fellowship, we're actually referring to community, o yung relationship ng bawat tao sa loob ng komunidad. Okay? To you, or of the Son, sino yung nagmamayari ng fellowship? That is the Son. To Yesu, or His Son, may emphasis. His Son, Jesus Christ. Kaninong anak? Ni God. Into the fellowship of the Son, His Son, Jesus Christ. So, pinapakita dito na ang may-ari ng fellowship, o ang fellowship ay kay Kristo, na anak ni God. Yan. So, mabilis ang explanation lang yan. And here are some insights, o pwede nating matutunan dito sa verse na ito, na God is faithful by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. Una sa lahat, God is the one who called us unto the communion of His Son, our Lord Jesus Christ. Bakit kayo Kristiyano? Tinawag kayo ng Diyos. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita, sa tulong ng banal na Espiritu. Saan tayo tinawag ng Diyos? Sa pakikipag-isa kay Nino, sa kanyang anak, sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sino si Jesus para sa atin? Siya ang ating Panginoon, our Lord. So kung ikaw ay nakikipag-isa kay Jesus, sino si Jesus para sa atin?
ang ating Panginoon. Kung siya ay Panginoon natin sa loob ng koinonian, ang buhay ng mga Kristiyano ay umiikot sa Panginoon nila. Nakadepende sa Panginoon nila. Nakatutok at sumusunod sa bawat salita ng kanilang Panginoon. At napapasailalim ng soberanya ng kanilang Panginoon. Ito yung tinatawag nating Lordship of Jesus Christ. Pag tinawag natin si Jesus na Lord, hindi lang ito dahil wala tayong ibang pangalan na nakasanayan na tawagin siya. Okay? Pag sinabing Lord, siguro sa konteksto natin, dapat nating maintindihan ito bilang hari o presidente o boss. Pero higit pa doon, yung pangangailangan natin kay Jesus. Yung pangangailangan natin kay Jesus is para sa buhay natin. Literal na buhay natin. Okay? So this He did, God did through the gospel and all of His graces that brought men to conversion. Yeah. Sino ang mga tinawag? Ang lahat ng tao. Lahat ng tao ay tinawag ng Diyos because it is God's desire that all would come into a relationship with Jesus and union with His church. Pero sino lang ba ang Kristiyano? Ang nakinig at sumunod sa tawag. Parang kanina, inaral namin yun. Lahat ay tinuturuan ng Diyos. Pero sino lang ang natuto? Yung nakinig at nag-apply, in-apply yung natutunan. So, if you have heard the gospel at nanampalataya ka kay Jesus, then you are called. Napapabilang sa iyo yung titulo na called. Yan si ano? Tinawag yan. Pinili yan. Hinirang yan. Okay? Hindi lang para sa relasyon with Jesus Christ, but also to be in union with His church. And again, only those who answered the call are called. Okay? So the issues and topics mentioned in the letter of 1 Corinthians are all founded and pointing back towards this fellowship again. Ulitin ko. Itong binabasa natin, ang pundasyon o tema ng unang Korinto, pati ng mga espiritual na regalo. Huwag niyong kalimutan yan, okay? This fellowship that all individual Christians in the church share with Christ and with one another. Okay? So, ilan sa mga issues at topics na binanggit ni Pablo sa unang Korinto na nakadepende o konektado dito sa tema na ito na binabasa natin ay yung division and disorder in the church, mga kasalanan sa loob ng simbahan tulad ng sexual na immoralidad, the name of Christ is tainted in the eyes of the world by lawsuits, pagdedemandahan, pag-aaway-aaway na magkakapatid, and Christian freedoms, yung mga kalayaan natin bilang Kristiyano. Isa pa sa mga issue and topic na binanggit ni Pablo na konektado dito sa fellowship of the Son is yung mga katuruan patungkol sa marriage. Mga katuruan patungkol sa resurrection. And katuruan tungkol sa pag-ibig and finally, spiritual na regalo. What does that tell us? Our personal relationship with God by our communion with Christ is inseparable with our fellowship with one another in His church. And church life necessitates having spiritual gifts and using it for the good of the koinonia or the community. Sa Tagalog, ang relasyon mong personal sa Diyos dahil sa pakikipag-isa mo kay Kristo sa pamamagitan ng iyong pananalig ay hindi pwedeng ihiwalay sa pakikipagsama mo sa kapwa Kristiyano mo sa loob ng kanyang simbahan. Okay? Hindi yun pwedeng paghiwalayin. Hindi yun optional. Package deal po yun. And ang buhay mo sa loob ng kanyang simbahan ay nangangailangan ng espiritual na regalo at ang paggamit nito
para sa ikabubuti ng komunidad. Malinaw po yun? Yan. Ngayon, handa na tayong pumunta sa chapter 12, verse 1 to 3. So, nalaman na natin yung fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord, na tayo ay tinawag para dito. Punta tayo sa verse 1 to 3 in chapter 12. Basahin natin lahat. Now, concerning spiritual gifts, brothers, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray to mute idols, however you were led. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed, and no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. Hihimay-himayin natin ito ulit. Pansinin nyo lang muna yung mga naka-highlight, and then yan ang babalikan natin sa ating insights. So, in chapter 12, Paul is transitioning from the subject of Christian marriage, Christian freedoms, and worship sa bagong topic. That is the spiritual gifts. So if you have your Bibles, pansinin nyo yung salitang now. Now, concerning spiritual gifts. Ibig sabihin, tapos na yung pinag-uusapan natin sa chapter 11, bago naman ngayon sa chapter 12. Pero konektado silang lahat sa iisang tema. Yung binasa natin na called into the fellowship of His Son, Jesus. Okay? Paul's words, okay, in verse 1 to 3, emphasize to us the importance of understanding. Hindi lang basta-bastang understanding, but understanding of the spiritual things that come from God. Sapagkat lahat ng Kristiyano ay dating mga pagano. Naniniwala ba kayo ron? Bago tayong lahat naging Kristiyano, tayong lahat ay pagano. Alam niyo ba kung ano yung pagano? Pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit sabihin mo wala akong Diyos noon, ang sinasamba kong Diyos ay ang sarili ko. Kaya ako ay pagano. Lahat ng hindi sumasamba kay Yahweh sa tamang paniniwala at relihiyon ni Yahweh na nasa Biblia ay pagano. Kaya kung nag-share ka ng gospel, kanina mo sineshare ang gospel? Sa mga pagano. Yun talaga yung katotohanan. Ayaw man nating sabihin o hindi tayo sanay sa word, that is the truth. And Paul is emphasizing that fact na lahat ng Kristiyano ay dating pagano. Dahil malaki ang impact nito. Okay? Sa pagkakaunawa, kahit ng Kristiyano, patungkol sa mga espiritual na bagay. Kasi malay mo, yung mga alam mo noon na mali, ibalik mo pa dito sa buhay Kristiyano mo para maintindihan yung mga espiritual na bagay. Kaya kailangan ituro ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Example nga nito ay sulat ni Pablo, para alam natin yung tamang kaisipan at pagkakaintindi sa mga bagay na ito. At hindi tayo mag-iisip ulit na parang pagano. Bigyan ko kayo ng example. May mga Kristiyano ngayon, okay, totoong Kristiyano, na hinahalo yung mga katuroang pagano na walang koneksyon sa salita ng Diyos in the hopes that they will have spiritual growth. For example, horoscope. For example, enneagram. Gumagamit sila ng mga wisdom from Hinduism at ini-incorporate sa Christian theology or Christian practice. And they think ito ay nakakapagbigay sa kanila ng paglago. Sa tingin nyo ba lalago ang isang Kristiyano sa pamamagitan ng mga paganong paraan? Hindi. So ito ang binibigay sa ating pundasyon o simula sa pagtuturo ni Pablo about the spiritual gifts. Concerning spiritual gifts, mga kapatid, I do not want you to be uninformed. You know that when you were pagans, you were led astray. Niligaw daw kayo ng mga mute idols or mga
idols, Diyos-Diyosan, mga rebulto na hindi nakakapagsalita, hindi nakakapagdinig. Paano man kayo nila ginabayan? Di naman sila mga totoo, pero nagabayan nila kayo, di ba? Yun yung sinasabi ni Pablo dito. However, you were led by false idols. Therefore, I want you to understand that no one speaking in the Spirit of God ever says Jesus is accursed. And no one can say Jesus is Lord except in the Holy Spirit. In other words, okay, ang Kristiyano ay ang total opposite ng isang pagano. Maliwanag? Kaya wala tayong dapat na mga kaisipan, katuroang pagano, na hinahalo natin sa pagkakaintindi ng mga spiritual na bagay, including spiritual gifts. Malinaw po? We should not be ignorant of spiritual things. Kung sino ang pinagmulan ng mga ito, ano yung requirements, sino yung tumatanggap nito, ano yung mga klaseng ito, at yung mga purposes. Maliwanag? Okay. Let's continue. The Holy Spirit. Binanggit ni Pablo yung Holy Spirit. Sino ba siya? Siya ang the true living God. Ikatlong persona na nag-iisang Diyos na si Yahweh. Tunay na Diyos, magpakailanman. He is God, the Holy Spirit. And hindi tulad ng mga idolo, Diyos-Diyosan at mga rebultong hindi nakakarinig o nakakapagsalita dahil hindi naman talaga sila tunay na Diyos. Ang banal na Espiritu na buhay na Diyos ay kumikilos at gumagalaw sa pagtawag sa iyo bilang Kristiyano upang ikaw ay lumapit kay Jesus at binagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Okay? Upang maunawaan ang mabuting balita, manalig kay Jesus, that we can acknowledge Jesus Christ as Lord through repentance and belief. Kanina nga, tinalakay natin yung prevenient grace during our Sunday school. Tama po? Paano nga tayo nakakalapit sa Panginoong Jesus? Sa tulong ng banal na Espiritu. Diba? Yung pangkunang grasya. Paano ba nakakalapit sa Diyos ang isang taong alipin ni Satanas? Eh, hindi nga siya makalabas. Alipin siya eh. Tinutulungan siya ng banal na Espiritu para maintindihan yung Ebanghelyong nakakapagpalaya sa Kanya. Nobody can come to God without the help of the Holy Spirit. To be against Jesus or the Gospel ay isang marka na hindi napapasayo ang banal na Espiritu. In verse 1 to 3, nililinaw ni Pablo quickly several fundamental issues, o mga basic na bagay patungkol sa spiritual na regalo. And generally, spiritual na Kristiyanong bagay. Una sa lahat, basahin. Yeah. Okay. The requirement to receive spiritual gifts is the grace of God that leads us to faith in Jesus. The requirement para tumanggap ka daw ng spiritual na regalo ay ang grasya ng Diyos na nagdadala sa atin sa pananalig kay Jesus. In other words, bago ka pa maka-expect ng spiritual na regalo, tanungin mo muna kung talagang may pananalig ka kay Jesus. Kasi para lang yun sa mga taong tinawag. Tama? Pangalawa, basahin ko ng sabay-sabay. Only by the same Jesus Lord, by the power of the Holy Spirit, is spiritual gifts. Amen. So, all who live by the saying, Jesus is Lord, by the power of the Holy Spirit, receive the spiritual gifts. Sinabi mo nga, Jesus is Lord. Maraming nagsasabi niyan. Buhay mo ba yan? Bakit importante ito? Kasi, nakikita sa buhay ng tao kung talaga bang Jesus is His Lord. Sapagkat sa bunga ng iyong pamumuhay na papatunayan na totoong nasa sayo ang banal na Espiritu na gumagabay sa iyo para mapasa ilalim ng Panginoong Jesus.
Pangatlo, basahin. Receiving and using spiritual gifts is related to the Lordship of Jesus Christ in us. Is related to the Lordship of Jesus Christ in us. Sa madaling salita, yung topic ng spiritual na regalo, hindi mo pwedeng ihiwalay sa pamumuno ni Kristo sa buhay mo bilang Panginoon. Kung hindi namumuno si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon, wala tayong dapat pag-usapan tungkol sa spiritual na regalo. Tama? And the reason why ito ang tinatalakay natin today is because I believe kayo po ay mga tunay na Kristiyano. That is also why we have great expectations from you. Sapagkat nananahan ng banal na Espiritu sa inyo at meron kayong spiritual na regalo. We are expecting to see the fruits and the works that you will do in this church because the Holy Spirit of God is in you. Malinaw po? Let us all read together. A man can only become a true born-again Christian by the help of the Holy Spirit, and in the Spirit we receive and use our spiritual gifts under the Lordship of Christ. Amen. So let's continue. 1 Corinthians 12, this time in verse 11. Sabi ni Pablo, all these, speaking of the spiritual gifts, are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. So, binibigyan daw ng lakas o kapangyarihan that the Holy Spirit, or the spiritual gifts that we have, okay, binibigyan ng kapangyarihan ng Diyos upang kumilos o mag-produce ng mga works. Okay? Empowered by one and the same Spirit. Bakit siya ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga spiritual gifts para ito ay pumirang sa buhay natin? Sapagkat siya rin ang nagbigay, apportions. Ibig sabihin, ng apportion, kumbaga, marami, tapos ito yung mga bibigyan, pinili niya exactly, dinistribute perfectly, sovereignly, walang labis, walang kulang, para sa taong pinagtakdaan niya ng mga spiritual na regalong dapat nilang tanggapin. Malinaw po yun? So kung itong nasa harapan ko ngayon, ang mga pinili ng Diyos, na nanalig kay Jesus, mayroong mga spiritual na regalo dito ang Panginoon, at pinili niya, ikaw, ito ang regalo ko sa iyo. Ikaw naman, ito, 2. Ito sa iyo, 5. Ito sa iyo, 4 lang, kasi ito lang naman yung ipapagawa ko sa iyo. Okay? Malinaw po ba yun? As He wills. Dahil gusto ng Diyos, yun ang ibigay sa iyo, yun ang matatanggap mo. Amen. Insights. The Holy Spirit of God is the one who sovereignly gives power and works the spiritual gifts that we all receive. Not us. Hindi po tayo, okay, ang nagbigay sa sarili natin. Hindi dahil pinractice natin. Okay? Kaya tayo nagkaroon ng spiritual gift. Hindi ito pinamana sa atin o nasa lahi natin talaga yung magaling magsalita. Hindi yun ganon. Maaring may talento ka, pero magkaiba yun. Okay? Ang Diyos ang nagdesisyon kung anong klaseng spiritual na regalo ang ibibigay niya sa iyo at hindi niya ibibigay sa iyo. Maliwanag? Example, ako gusto mong magkaroon ng gifts of healing. Gusto ko, pag nagdasal ako, gagaling yung tao. Yun yung gusto ko talaga. Kasi, pag may ganun ako, hindi ko na kailangan ng pera para magbahagi ng mabuting balita. Makikinig sila sa akin. Hindi ko na kailangan gumawa ng programa, lalapit sila sa akin. Kasi kaya kong magpagaling. Tama? Kaya maraming peking mga guro, false prophets na nagpapanggap na may oras ng himala na nangyayari sa kanilang meeting. Bakit? Para pumunta yung tao. Tapos pagdating mo doon, hahawiin ka ng jacket, itutumba ka sa sahig, wala naman nangyayari. No?
Ang nangyari, alam niyo kung ano? Hiningan kayo ng pera. Di ba? So pansinin mo, pag ganun ang ginagawa nila, anong itsura ng pastor? Anong klase life? The gifts in the different ministries and activities of the church. Ibig sabihin, kunyari lang ha, ako nga ay pinagkalooban ng gifts of healing ng Diyos. Kunyari lang, kahit wala naman talaga. Pag ako ay nagpagaling ng may sakit, hindi gagaling yung pinagagaling kong may sakit kung hindi kikilos ang Diyos. Kahit i-laying of hands ko pa yan. Kahit basbasan ko ng kung ano-anong essential oils yan. O lagyan ko ng ilang-ilang panyo. No? Kahit asinan pa kita. Hindi ka gagaling. Kasi hindi sinabi ng Diyos na gumaling ka sa pamamagitan ko. Okay? Kumbaga, ang nangyayari niya, kahit anong spiritual na regalong meron ka, kung nagagawa mo yan, that is because God is the one working in you and through you. So, ang nangyayari, ikaw ay instrumento. Instrumentong may isip. For example, ito ay remote control ng aircon, tama? Ito ay instrumento para buksan, patayin, palakasin ang aircon o pahinaan. Ang enerhiyang nagpapatakbo rito ay yung baterya, the energy. Okay? Sino nagko-control? Ako. Okay? So in the same way para tayo yung remote control na ito. Okay? God gives us the energy through the person of the Holy Spirit. Okay? Pero hindi ibig sabihin dahil gusto kong gumaling kayo, automatic gagaling kayo. O nagdasal ako. Okay? Dahil hindi ako ang may control sa pag-iral ng kapangyarihan. Kung may spiritual na regalo ako, that means pinagkatiwala sa akin ng Diyos yung regalong yun. Okay? And He knows sovereignly that I will use it for the ministries na hinanda niya sa akin, for the good works that He prepared for us. Kaya, kung may gifts of healing man ako, at totoong sa Diyos ako at tinawag ako, at nagdasal ako at gumaling ka, hindi dahil sa akin yun, o dahil inutusan ko yung Diyos, o ako ang may kapangyarihan. Imagine niyo, si God nagsabing, o sige, pagagalingin ko siya sa pamamagitan mo. That's it. That's it. And it's a gift because every time, or mas madalas, ginagamit at ikaw ang ginagamit ng Diyos sa sa pagkilos ng mga spiritual na regalong yon. Maliwanag po ba? Okay. So, it's not us. We do and use the spiritual gifts by the grace of God, by faith, under the Lordship of Christ, at ang Diyos na napapasa atin ang kumikilos. Palabas natin para gawin yung mga good works using the gifts that He has given us sa iba't ibang mga ministeryo at aktibidad sa loob ng kanyang komunidad. Kung malinaw po yan, ngayon ay pumunta tayo dun sa mga regalo. Okay? What are the gifts? Punta tayo sa verse 4 to 6. Binasa natin kanina. Basahin natin po ulit. Now, there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. Yan. Alright. So again, refresh ko lang ang ating memories. Anong requirement to receive a spiritual gift? Meron tayong personal relationship with Jesus Christ. We are under His Lordship. Okay? And we have the Holy Spirit, of course. Kasi hindi tayo makakalapit sa Kanya kung hindi sa tulong ng Espiritu. Susunod, the receiving of gifts from the Holy Spirit, take note of this, is not always the same time as our discovery of our spiritual gifts. Linaw? Kailan mo natuklasan na mayroon kang spiritual na regalo? Kung ano man yung araw na yun, most of the time, hindi yun yung exact time na tinanggap mo yung spiritual na regalong yun.
Na-discover mo siya noon, pero meron ka ng spiritual na regalo noong nanahan ng banal na Espiritu sa iyo. So the proper question is, have you discovered your spiritual gift? Do you know your spiritual gift? Kasi meron. You have to know it kasi nga, necessary yun sa loob ng komunidad ng Diyos. Sa Kristiyanong komunidad, kailangan mong gamitin yung spiritual na regalong yun. Okay? Para sa kabutihan ng lahat. Susunod, all true Christians are baptized in the Spirit of God. It can happen before, during, or after water baptism. But it will only happen by grace through faith in Jesus Christ. So, if you have the Holy Spirit, nasa loob ka ng Holy Spirit, at ang Holy Spirit ay nasa loob mo, you will receive at least one spiritual gift for office or ministry. Or kung anumang bagay ang gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. Okay? In verse 4 to 6, si Pablo moves quickly to his main concern in chapter 12. Ano nga yung main concern niya sa chapter 12? Spiritual gifts in the church. So, he uses the term spiritual or pneumatikon for both persons. Medyo technical, pero yung salitang Griego na pneumatikon is or could be masculine or neuter. Sa salitang Griego kasi, no, hindi kagaya ng mga salita natin. Pag Tagalog, kunyari, example lang ano bang salita na pwede kong gamitin? Kahit anong salita, siguro, bola. Yan, bola. Wala naman tayong klase ng salita kung saan iniisip natin, ang salitang ito lalaki, ang salitang ito babae, o ang salitang ito neuter, or walang gender. Okay? Sa mga salita ng Griego, meron silang ganong pamamaraan to differentiate words. Okay? So yung spiritual, yung word na pneumatikon, sa English, spiritual, pwede yan maging panlalaki o pwede yan maging pangbagay sa mga bagay. As such, varieties of gifts, service, and activities are listed. Anong ibig ko sabihin? Therefore, pag sinabi ni Pablo, spiritual na kaloob o regalo, it could mean actual spiritual gifts, serbisyong ipinagkaloob sa'yo, na para sa'yo lang, or mga aktibidad na dapat mong gawin. Okay? Kasi baka iniisip natin, pag sinabi natin spiritual na regalo, ito ay palaging spiritual na abilidad. Nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe, nakapagtuturo, nakapagpapagaling, gumagawa ng mirakulo, mga propesiya. Di ba mga abilidad yan? Kakayahan na binigay ng banal na Espiritu supernaturally. Pero, it could also mean offices or services and activities. Example ng service or office is pagiging pastor, pagiging deacon, pagiging apostle. Yan. Obviously, ang pagiging apostle, tapos na yan kasi wala na yung mga apostles, patay na sila. At ang requirement is nakasama mo si Jesus. Okay? So, wala ng apostles today. Tapos na yung office na yun. Pero meron pang opisina, tulad ng pagiging pastor at diakono, na may mga listahan ng requirements ang ikinaloob ng Diyos para sa simbahan. We also see that in Ephesians 4. That means, yung spiritual na regalo para sa ikabubuti ng simbahan ay hindi lamang mga spiritual na abilidad na meron ng bawat miyembro, pati rin yung mga opisina at mga taong pupuno ng opisinang yun sa loob ng simbahan upang silbihan sila. Maliwanag po? Okay. And of course, yung mga taong pupuno o tatayo sa opisinang yon upang pagsilbihan yung simbahan, meron din silang mga kaloob mula sa Diyos upang gawin yung tungkulin nila. Maliwanag po? Yan. For example, missionaries or evangelists. Ang evangelist po, hindi yan opisina
sa loob ng simbahan dahil walang requirements yan. Pero may mga taong gifted to be able to fulfill the ministry of evangelism much better. Kaya sila yung nagiging missionary, sila yung nagsistreet preaching. Maliwanag po? Lahat tayo tinawag mag-share ng gospel, pero hindi lahat may sobrang kagalingan sa pagbabahagi ng mabuting balita to the point na parang namamangha ka sa kanya dahil na-explain niya ng mabuti yung gospel, maraming naniniwala, tumatanggap sa Panginoong Jesus, at kahit naghihirap siya, dumadaan na siya ng pagsubok, nagagawa niya fruitfully yung dapat niya gawin. And faithfully as well. Yun ang ibig ko bang sabihin. So, ang pneumaticon o spiritual na regalo ay pwedeng mga abilidad, mga taong dapat tumayo sa opisina sa loob ng simbahan, at mga taong tumayo o magsilbi sa mga iba't ibang klase ng ministeryo, even outside the church. Okay? Ang gifts, or ano ba ito? Charismaton. Charismaton. On is a plural, and ibig sabihin sa English, grace. Services, or diaconio. Plural din yan. That means function. Activities, or energematon. Operations. Plural din yan. Bakit kailangan i-emphasize na plural sila? Because, ibig sabihin, may varieties. Hindi lang iisa. Maraming klase ng serbisyo, maraming klase ng aktibidad, maraming klase ng regalo, binigyan ang bawat isa. Marami at iba-ibang klase. The giving and working of spiritual gifts is Trinitarian. Paano ko nasabi? Same Spirit, same Lord, same God. That is the God the Holy Spirit, same Lord is God the Son, and same God is God the Father. Okay? The head of the Trinity. So, ang mga spiritual na bagay, especially ang spiritual na kaloob, pagbibigay sa atin, kung paano sila nag-work, at yung pagpili, etc., involve ang Father, Son, and Holy Spirit. Galing ito sa kanila, ito ay para sa kanila, at sila ang nagbibigay ng enerhiya at kumikilos ng mga ito sa loob natin at sa pamamagitan natin. Another is, yun na nga, yung klase ng mga gifts. So gifts could also be abilities given or enhanced to equip the Christian. Pag sinabi natin abilidad, abilidad sa pag-iisip, abilidad sa pagsasalita, etc. Meron namang abilidad sa wisdom. Okay? So, binigyan ka ng spiritual na abilidad or binigyan ka ng enhancement sa iyong spiritual na abilidad. Okay? Personal example that I can give you is the spiritual gift of faith. No one actually talks about the spiritual gift of faith. But faith is an ability that we can exercise by the help of God. Pero there are other Christians na sobrang lakas ng faith nila. Okay? Sobrang lakas ng faith nila. And that is only because it is a spiritual gift. Okay? Hindi yan enhanced lamang na kakayahan. It is supernatural, I think. Kasi hindi mo naman basta-bastang pwedeng magkaroon ng faith. It has to be given or helped by the Holy Spirit. Okay? But there are those who are able to speak well. And in-enhance ng Diyos ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita. At binigyan sila ng wisdom and knowledge to speak things that come from God. Okay? But the point is, gifts are abilities. Sabihin natin, gifts are abilities. Gifts are abilities. Okay, so pansinin mo yung sarili mo. Meron po ba kayong mga spiritual na abilidad? Susunod, service or administrations. Ang mga spiritual na kaloob ay pwede rin mga serbisyo o administrasyon. Ibig sabihin po nito ay mga ministeryo o opisina sa loob ng simbahan.
na nireserba for certain qualified men and women. Often, they have more than one spiritual ability to fulfill their function. So, kunyari, ikaw ay pastor-teacher. Hindi naman binabanggit exactly kung ano ang spiritual na regalo ng lahat ng pastor, pero most likely, they have more than one para magampanan nila yung kanilang tungkulin. Sa tingin nyo, ano kaya? I think it could be wisdom, knowledge, overseeing, administration, kasi maraming ginagawa yung pastor eh. Hindi lang naman siya nagtuturo eh. Nagpaplano pa, nag-organize pa, nagdidisiplina pa, nagka-counsel pa. Sobrang dami. Kailangan niyang gawin ang maraming bagay. So, hindi lang isa, normally, ang spiritual na regalo na kailangan nila upang tuparin yun. Okay? Susunod, mga aktibidad o operasyon. What God commonly does through Christians na hindi kinakailangan ng isang opisina o ministeryo. For example, matuklasan natin si Ate Susan may kapangyarihan magpagaling o gumawa ng mga mirakulo, di ba? Parang si Elijah, magdarasal ako, hindi uulan ng 3 taon sa Pilipinas para magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Tapos nasunod, nangyari. Di ba? Mirakulo. May gift of miracle si Ate Susan. Hindi ka namin kailangan pagbotohan. O, meron ba talaga yan? O, magdesisyon tayo. O, itatalaga ka naming official miracle worker ng Missions Bible Church. Okay, walang kailangan ganun. Kung kaya mong gawin yun, oo, obserbahan ka namin, ikukumpira namin sa salita ng Diyos, we will test the spirits, pero hindi kami ang magsasabing gawin mo yan o huwag mong gawin yan. Kung talagang may nangyayaring ganong kamangha-mangha at kababalaghan sa pamamagitan ni Ate Susan. Tama po ba? Kung kaya mo magpagaling ng mga tao, mga pilay, biglang nakakita. Di ba? O mga bingi, biglang nakapaglakad. So, kung kaya mong gawin yun, habang namamalengke ka, go ahead. Hindi mo kailangan ng paalam sa amin. Okay? Pero ang magpastor sa loob ng simbahan, hindi mo magagawa yun. Dahil bakit? Babae ka. Tama? At hindi basta-basta pwede maging pastor kahit lalaki. Dapat pagbotohan. Yan. So, tayo, kinikilala natin yung bawat spiritual na regalo ng bawat isa. Pantay-pantay lahat. Galing sa Diyos lahat, para sa Diyos, at Diyos din ang kumikilos sa lahat. Sapagkat, to each is given the manifestation of the Spirit. Yan. Bakit manifestation of the Spirit? Ano ba yung manifestation? Ang manifestation is phanerosis. Yan. Phanerosis. Manifestations. Display. The power and presence of the Holy Spirit of God is put in display or on display sa loob ng simbahan sa pamamagitan ng mga spiritual na regalo ninyo, yung mga abilidad, yung mga ministeryo at mga opisina sa loob ng simbahan, at yung mga aktibidad ng bawat Kristiyano gamit yung kanilang spiritual na regalo. Okay? And this is for what? Para sumikat kayo? Sumikat tayo? Sino dapat ang sumikat? God. Hindi tayo ang dinidisplay. Okay? Baka sabihin mo, spiritual gift ko, good looks. Hindi yon ang spiritual gift natin. Ang spiritual gift natin ay points to God. Ang dinidisplay natin, siya. Hindi tayo. Bakit? Because it is used to build up the church and confirm the gospel. Hindi yung sarili natin. Wow, ang galing mo naman, napaka-holy mo. You are a man of God. Talagang pinili ka, napakagaling mo. Hindi yun dapat ang gusto natin for our spiritual gifts. Dapat ang sabihin nila is, kung nagagalingan sila sa atin, sabihin nyo, dahil yan sa grasya ng Diyos. At ito ay pinagkaloob sa akin upang gamitin ako ng Diyos para sa kanyang kaharian. Kaya hindi mo ko dapat papurihan. Ikaw dapat ay magsisi at magpuri sa Diyos. Okay? Example lang yun ha. Hindi tayo dapat magpakasasa
sa papuri ng mga tao kahit totoong nagagalingan sila sa atin. Bakit? Kasi hindi tayo. Verse 8 to 10, basahin natin lahat. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge, according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the one Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another the ability to distinguish between spirits, to another various kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Pero meron pang sinabi si Pablo in the same chapter, in verse 28 to 31. Basahin natin lahat. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all works of miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desire the higher gifts. So ano ba itong mga regalong itong binasa natin? Let's see. In verse 8 to 10, itong nasa kaliwa, ano yan? Utterance of wisdom, utterance of knowledge, faith, gifts of healing, working of miracles, prophecy, ability to distinguish between spirits, various kinds of tongues, and interpretation of tongues. So verse 28, ano naman? Apostles, prophets, teachers, miracles, healings, helping, administrating, various kinds of tongues. Okay? So, familiar ba sa inyo itong listahan to? Have you discovered kung alin dyan ang mga spiritual na regalo mo? Baka meron na dyan. Don't worry kung wala dyan, meron pang ibang listahan. For now, ito muna ipapakita ko sa inyo. Meron ba? Ayan. Kung meron man o gusto mong madiscover, okay? Let's move on first to the purpose. Why were you given a spiritual gift? Kung ano man yun, whatever it is. So, the purpose. Punta tayo sa verse 8 to 10. Pansinin nyo yung mga words na ginamit dito na paulit-ulit. Pansinin nyo yung phrase na to one and to one another, or to another. To one is given, to another, to another, to another gifts, to another the working of, etc., etc. Binanggit yan combined 9 times. 9 times dito sa dalawang verse na to. Okay? Pansinin nyo rin yung salitang through and according to and by. Ano yun? Through the Spirit, according to the same Spirit, by the same Spirit, by the one Spirit. 4 times. What does this tell us? Bakit inuulit ni Pablo to? Bakit ganito siya magsalita? Bakit ini-emphasize niya? This makes it plain to the church that each member, kung totoong born again na Kristiyano, ay tumanggap kahit isang spiritual na regalo. Whatever gift they have received, hindi nagkulang ang Diyos sa kanila. At hindi rin sila second-class Christians. Hindi sila nakalimutan ng Diyos. Wala kayong pagkukulang bilang Kristiyano dahil meron kayong spiritual na regalo. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, hindi ako makapagsilbi dahil wala akong spiritual gift. Hindi mo pwedeng sabihin sa simbahan, ay hindi po ako pwedeng sumamba dahil wala po akong kakayahan o magsilbi dahil wala akong abilidad or wala akong ministry. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Okay? So, we do not lack anything. This is because it is true, according and by the same Spirit as well do we have these gifts. The gifts may be different in kind and function, but again, they are all equally from God, by God's will, and energized by God to serve God. Ngayon, tingnan natin yung mga spiritual na regalo. Parehong listahan. Ano yung huli sa listahan ito?
tongues, the gift of tongues. Various kinds of tongues and yung interpretation of tongues. Okay? Marami ng mga scholars or pastors and theologians ang trying to figure out bakit ito yung listahan na binigay ni Pablo. Meron bang order? Ibig sabihin ba yung nauna mas importante, mas malakas, etc.? Well, sa aking sariling pag-aaral, and you may agree or disagree, in verse 8 to 10, yung nasa kaliwa, ganyan ang listahan ni Pablo sapagkat ang punot dulo ulit ng liham na ito ay for the sake of the fellowship of the church with Christ and with one another. And sa listahang ito, kung pagbabasihan natin yung pagtulong o yung epektibo na pamamaraan o espiritual na regalo para palakasin ang simbahan, una, ang wisdom, knowledge, faith, healing, miracles, prophecy, and distinguishing spirits, at ang huli, speaking in tongues. Hindi importante na tayo makapag-speak in tongues para lumakas ang simbahan natin. Okay? Pero kung meron kayong ganon, ay dapat magdasal din kayo na magkaroon ng interpretation of tongues. Sa verse 28 naman, dito sa kabilang banda, sinasabi naman dito, sa tingin ko, yung hierarchy. Kumbaga sa organization chart ng simbahan, merong hierarchy. And ang una sa lahat ay apostol. At susunod ang mga propeta. At susunod ang mga guro o ang mga pastor. And then, susunod yung 4, 5, 6 na miracle, workers, healers, helpers, and administrators, kagaya ng mga diakono, and again, speaking of tongues. Okay? Ibig sabihin, may mas importante pero lahat yan pantay-pantay ng value. Malinaw po? They are equally from God and for God, energized by God, pero functionally, para sa ikabubuti ng simbahan, ang pinakahuli ay speaking of tongues. Okay? Yan. Malapit na tayong matapos, ha? In chapter 14, verse 1 to 5, pinapakita ni Pablo, sinasabi ni Pablo, ang kabutihan ng propesiya kaysa sa pagsasalita ng iba't ibang lingwahe. Okay? I will not go through all of this, but the point that he is making is that for one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. Pang sarili mo yan. For no one understands him, but he utters mysteries in the Spirit. On the other hand, the one who prophesies, yung nagpo-propesya daw, speaks to people for their upbuilding and encouragement and consolation. The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. So kaya ako nasasabi na ang listahang ito is base sa fellowship of the church with Christ and with one another. Kasi yun yung sinasabi ni Pablo sa chapter 14. Yung importansya ng mga espiritual na regalo, particularly prophecy and tongues, is gauged in how the church is built up. Alam niyo ba yung speaking of tongues? Narinig niyo na ba yun? Nakita niyo na ba yun? Yung mga, well, una sa lahat, yung, kung ano man yung nakikita niyo sa YouTube, hindi yun yun. Okay? Yung mga ganun-ganun sila, hindi yun yun. Okay? Ang speaking of tongues, commonly, ay mga human languages na hindi mo pinag-aralan pero alam mo. Kunyari, Griego. Marunong ka magsalita ng Griego pero hindi ka naman nag-aral sa Bible school. Paano nangyari yun? Tapos ginagamit yun para ibahagi yung mabuting balita. Kagaya ng nangyari sa Acts chapter 2. Tama? So, yun yung speaking of tongues. Now, may sinasabi si Pablo na may lingwahe rin daw yung mga anghel. And I don't doubt that. Totoo yun. However, may duda ako na yung mga makabagong speaking of tongues today, hindi yun yung mga lingwahe ng anghel. Okay? Bakit? Kasi most of the time nakikita natin yung mga nagpa-practice ng speaking of tongues na sumusuway sa mga kautusan ng Diyos. At walang tunay na ebanghelyo sa simbahan nila. Okay? Hindi ko nila lahat. Pero kadalasan.
Okay? Kadalasan. Right? So, maging maingat tayo sa mga ganyang klase ng spectacular spiritual gifts. Okay? Kahit sa prophecy. Pero huwag kayong mag-judge ng mga Kristiyanong iniisip nilang may spiritual na regalo sila. Pero ang paalala sa atin, test the spirits. Subukin mo. Ibangga mo sa salita ng Diyos. Or, kung ikaw ay may gift of distinguishing between spirits, sabihin mo sa amin. Kung talaga bang totoong spiritual na regalo yan, o sa demonyo yan, o nagpapanggap lang yan. Dahil ang demonyo pwede rin magbigay ng mga kakayahan. Tandaan nyo yan. So, paano mo aalamin kung galing ba talaga sa Diyos yan? Ano ang sabi natin? Jesus is... Ano? Cool? Jesus is what? Jesus is Lord. Huwag niyo kalimutan ng Jesus is Lord. Tama? Bakit? Dahil siya ang basihan, ang buhay natin under the Lordship of Christ, ang basihan kung talagang sa Diyos ka. Okay po? Kahit bumuhay, kahit maglatag ako ng bangkay dito at buhayin ko yan sa harapan ninyo. Okay? Kung hindi ko sasabihin Jesus is Lord at ang buhay ko ay hindi sa Panginoon, nabuhay ko man yung patay pero galing ako sa demonyo. Maliwanag? Importante po yan sapagkat in the last days, in the end times, ang sabi ng Panginoon, maraming gagawa ng mga mirakulo kahit bumuhay ng patay at sila ay mga antikristo. Kasi in the last times, lumalakas ang kapangyarihan ni Satan, even able to perform miracles to deceive the world. Maliwanag po? So ulitin natin, okay? Jesus is Lord. Amen. Yan lang ang pinaka-importante. Ito na ang purpose. In verse 7, binasa natin kanina pero hindi ko kinumpleto. Ngayon, kumpletohin natin. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. So para daw saan ang display ng Holy Spirit? For the common good. Actually, sa salitang Griego, walang common. Ang nakalagay lang doon, the good. Or, to sum feron. To sum feron. Yung to is the. To sum feron. So, the good. Importante yung artikulo na the to make it specific. Ano yung the good? Hindi lang to basta-bastang good na, uy, sumaya sila. Good yan. Ano yung the good? Na nagsasabing, dinidisplay yung Holy Spirit for the good. Anong klaseng good ito? The good here is for all men according to the fellowship we have with God's Son. Para sa lahat daw ng tao, in accordance doon sa pakikipag-isa kay Kristo, pagpapasa ilalim ng kanyang pagiging Panginoon, at fellowship inside the church. In other words, yung good na to ay nagpapakita ng lordship ni Christ at nagdadala ng tao sa loob ng simbahan ni Kristo. Ibig sabihin, ito ay tungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo na nagbibigay papuri kay Jesus. Hindi ito basta-bastang good na dahil nakakain sila, gumaling yung pilay. Okay? Nakagawa ka ng mirakulo, good na. Pag sinabing the good, it means you are displaying God, pointing people to Jesus Christ para sila ay magkaroon ng pananampalataya sa Kanya at magpasailalim sa Kanyang pagiging Panginoon. Our spiritual gift is for the good of all men. Sino tong mga all men na to? Sama mo na yung sarili mo, kapatid. That is yourself. Kasama ka doon at yung kaligtasan mo para lumakas ka. Para manalig ka. And then, the growth of your church. Paano lalago at mabubuhay ang simbahan nyo kung hindi kayo kikilos gamit ang mga spiritual na kaloob ng Diyos sa inyo? Imagine ninyo, kung puro pastor ang loob ng simbahan ninyo, wala nang makikinig, lahat magdedebate, lahat mag-aaway, walang magsisilbi kasi pastor eh. Kailangan natin ng mga diakonos
Kagaya ng ginagawa ni Ate Alexi, that service, di ba? Naganda siya ng siopaw, ganyan-ganyan. Maliit na bagay, pero malaking bagay para sa maliit na simbahan. Tama? Okay. So, hindi lang yung mga may magagaling o magagandang spiritual gifts ang kailangan natin. Si Ate Bel, baka may gift of faith. Malakas ang pananampalataya. Kailangan natin sa simbahan yun. Tama? Si Papa, baka may gifts of administration. Kailangan natin sa simbahan yun para bantayan yung mga transaksyon sa loob ng simbahan, magkaroon ng order. Diba? Maraming kailangan ang simbahan. Huwag niyong isipin na isa, dalawa, tatlo lang. Importante. Merong hierarchy, pero lahat equally necessary. Okay? Ayan. So, huwag kayong mabahala or malungkot na yung spiritual gift nyo baka hindi ganun ka extravagant. Or, ang gusto ko kasi, speaking of tongues okay? Sa ngayon, bihira na yun. Actually, yung gift of prophecy, bihira na rin yan. Okay? Ang madalas na ngayon really is yung gift related to the teaching and preaching of the word. Gaya ng wisdom, knowledge, teaching, etc. Mas madalas na ganun. Pero we're not saying tapos na ang ibang spiritual gifts. Hindi rin sinasabi yun, okay? Kasi wala naman tayong nababasa ganun. Okay, as we close, ano yung purpose? For the good. For the good ng tao, para makilala niya si Jesus. For the church, para lumago ang simbahan. At ikaw mismo bilang Kristiyano, para magpatuloy sa kaligtasan mo. And finally, in chapter 12, verse 12 to 14, and verses 25 to 27, basahin natin. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one Spirit we are all baptized into one body, Jews or Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one Spirit. For the body does not consist of one member, but of many. That there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Now you are the body of Christ, and individually members of it. Gusto ko yung last phrase. Individually members of it. Lianin, can I ask you to stand up? Ayan, sige. Iwan mo muna yan. Ang ibig sabihin kasi niyan, can you stand here? We, kunyari lang, we are the body of Christ. Individually members of it. Yung word na individually members, ang itsura niyan ganito. Kapit-bisig. So, isipin mo kung 10, 12, 15 tayo na nakaganito. Pwede ba tayong humiwalay? O madaling watak-watakin? Hindi. Kasi nakakapit-bisig tayo. Thank you. Individually members of it. Okay? Hindi lang individual members na nakatingin kay Christ, nakadikit kay Christ, pero wala tayong pakialam sa katabi natin. Nakaganon tayo at nakakonekta rin tayo kay Christ. Yun po ang simbahan. So, conclusion. Dito na po ako magtatapos. As we close, may huli lang po ako mga salita. God is the one who called us unto the fellowship of His Son, our Lord, to speak the same thing, no divisions, perfectly joined together in the same mind and judgment. The Spirit of God is the only reason why we can say that Jesus is Lord, and He is also the one who gives to all disciples according to His will, and works in all individual members of the church diverse spiritual abilities, church offices and ministries, and other spiritual activities. Spiritual gifts are not given to and received by pagans, unbelievers, but only to Christians. All of the spiritual gifts, administrations, and operations are to display the Trinity, Father, Son, Holy Spirit, and to bless the individual Christian, the church, and the rest of the world. It is to be exercised not in pride,
division, and destruction. Okay po ba yun? Malinaw po ba ang ating lesson today? So, how do we apply this before we close? Una sa lahat, discover and make sure kung ano po ang inyong spiritual gift. Ask God, pray to God, and practically, this is how you discover it. I know may mga evaluation tests tayo na ginawa, okay? And if you are sure na yun nga yung gift nyo, praise God. But here's one thing to exercise it and make sure na yun na. Serve. Magsilbi ka. Okay? Kung ano yung biggest concern mo in the church or in the Christian life or in this world na nagtuturo o nagmumula sa Lordship ni Christ, baka yun ang spiritual gift mo. Okay? For example, wala naman nagsabi sa akin kung anong spiritual gift ko. I discovered it on my own. How? And how did I make sure? Ano ba yung matinding conviction sa akin ni God na gusto kong gawin? Na ready akong gawin kahit paghirap ako and isacrifice ko lahat for it. And that is, nung umpisa, to share the gospel. To teach people about Jesus Christ. To teach, I really want to teach people about Jesus Christ. To the point na sa pag-aaral ko, para magturo ako, na-discover ko kung ano yung mali at anong tama at iniwan ko lahat ng mali to pursue what is right. Kahit na ako na lang mag-isa. Kahit na hindi ako tanggap ng iba. Bakit nahanap ko yung totoo? And I'm willing to go through it and here I am serving God. Ang punot dulo ko why I am able to say that this is a spiritual gift. Number one, I love doing this for the Lord. Hindi ako nahihirapan na gawin to kahit hirap na yung katawan ko. I am willing to go through the hardships so I can point people to the Lordship of Jesus Christ at gagawin ko to with humility. Kahit hindi ako makilala o mabayaran for this, makilala lang at mapagsilbihan ko lang ang Panginoong Jesus. At ma-display ko at masabi ko sa mga tao, ano yung totoo? Ito yung mga mali, ito yung totoo. Huwag kayong magpaloko. Magalit ka na sa akin, okay lang. Basta malaman mo lang yung totoo. And I'm willing to show it to you. Hindi lang sabihin, I'm willing to show it to you. Kahit na mahirap para sa akin. Kahit ako yung kumilos, ako lang ang kumilos, gagawin ko yun. Kasi ito yung conviction ko. I am willing to do this for my Lord. Because I want to serve Him.